Hi! Kumusta mga kababayan? Kumusta po kayo? Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng ating bansa. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis, video talakayan. Mga kababayan, kanina po sa araw na ito ay naging controversial itong pagsipot ni Martin Tambaluslos Romualdez sa pinatawag na investigasyon, closed door nga lang, ng tinatawag nating ICI, o yung Independent Commission for the Infrastructure. No? At nang bumaba po si Martin Romualdez sa kanyang sasakyan kanina, dinumog siya ng mga reporters. No? Karamihan po dito ay mga nanggaling sa network at mga media outfit na kontrolado niya. So it was all staged. Itong paglantad niya, matapos po nagpahayag si former PNP Chief retired General Azurin na wala pa daw silang nakikita na sinumang sangkot o pwedeng kasuhan na may kaugnayan dito sa tinatawag na the scandal of the crime of plunder of the century. Naging katawa-tawa tuloy at naging komedya at naging isang sarswela ang nagaganap ngayon sa tinatawag na ICI investigation because of the lack of integrity, credibility, at dito po sa mga hindi tumutugma at naaayon sa aktual na nakikita at obserbasyon ng mga mamamayan na uri ng kunwa-kunwari ang investigasyon, at lalo pa nang pumasok itong kulukoy na si Azurin na sa dinami-dami din ng mga hinaharap nito na kontrobersya sa PNP, ito pa ang pinili ni Marcos na mamuno bilang consultant and advisor dito sa ICI. So going to the revelations daw ni Martin Romualdez, sa kanyang paglabas pa lang sa kanyang sasakyan, ang paunang birada kagad niya na inosente siya. Yan po ang mga tinatawag na ang mga tao na nasasanay ng gumawa ng kasinungalingan at kasamaan ay nagiging normal na ang gumawa ng tuloy-tuloy na kasamaan at kasinungalingan. Yung tinatawag ko kanina na behavioral science sa psychology, tinatawag po yan na neuroplasticity. Yung ating brain po, yung utak ng tao, nagkakaroon ito ng sariling adjustment sa kung ano ang gusto mong ipasok na orientasyon kahit na mali at baluktot ang ginagawa mo. Kung isinasalaksak mo sa isip mo na tama ako, na wala kang kasalanan, tama ito, at hindi masama ang ginagawa mo, and ultimately, ang brain po ay nag-a-adjust. Yan ang tinatawag na neuroplasticity. Obviously, ganyan po ang mga ipinapakitang characteristics ngayon ni Martin Romualdez. Okay. Pangalawa, bakit po hindi katanggap-tanggap para sa taong bayan na si Martin Romualdez ay mag-apply bilang state protected witness? Hindi nga po yan ibinigay kaagad sa mga lumantad na mga testigo at resource persons doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. Partikular po ang mag-asawang kontraktor na sina Diskaya. Hindi po yan kaagad ibinigay. In fact, nagkaroon pa ng pagtatalo dyan sina Boying Rimulya at si Senator Marcoleta. At nakisawsaw pa dyan si Boy Lobender. Si Erwin Tulfo. Okay. So bakit hindi karapat-dapat na maging state witness or state protected witness si Martin Romualdez? Obvious naman po, mga kababayan. Siya at si Marcos ang mastermind. Sila po ang pinagmulan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob na maging sindikato. Itong grupo nila Saldico, itong grupo ng Gang of 6 plus 7 na ngayon 10 na mga pinangalanan kahapon ni Mayor Magalong na sangkot po dito sa pagkatay ng budget, no? At pati na po ang mga illegal insertions, mga questionable at anomalya sa realignment, and even ito pong pagkakaroon ng mga unprogrammed items na parang standby fund ito, at doon hinuhugot po ang mga gusto nilang katayin ng mga proyekto, doon nila pagkukunan ng pondo. So, ang lahat ng yan, hindi yan magagawa nila Saldico kung wala ang otoridad
ang kumpas at pangungonsente ni Romualdez. Hindi rin po yan magagawa ni Romualdez na kanyang konsentihin at kanyang ikumpas ang ganitong kalawak na pagsindikato in the 3 budget cycles na-involve po itong mga tauhan at alipores niya sa kriminal na mga pagkakaroon ng palusot at mga dinagdag na mga pondo na hindi naman nakaprograma sa ating National Expenditures Program. Hindi rin po yan magagawa ni Martin Romualdez na magtapang-tapangan ng kanyang apog at kanyang ipatupad ang ganito ka grand scale o plunderous and corrupt approach sa pagpapasa ng budget kung hindi po siya binigyan ng otoridad at konsente ni Marcos Jr. So hindi pwede po sa ganyang antas ng pananagutan, he is one of the most guilty. Kasi ang isang most guilty ay si Marcos Jr. In the very apparent and obvious na pananagutan ni Martin Romualdez bilang pinaka-guilty at pinaka-punong salarin sa pagmaniobra ng tinatawag na mangled budget kung saan kinatay at dinurubo ang mga probisyon nito, si Martin Romualdez po at si Marcos ang pinakapunong arkitekto kung bakit nagaganap ang mga ganyang kalakaran sa loob ng budget. Kaya itong mga hint or idea na si Marcos ay pumapayag daw na gawing state-sponsored witness si Martin Romualdez para matukoy daw ano ang lawak ng sindikato. That is a laughing stock, no? Katawa-tawang diskarte po yan sapagkat hindi po yan mangyayari na ibubulgar ni Martin Romualdez ang lahat-lahat, edi isasama na niya at idadamay dito si Marcos Jr. Kaya nga, pinaglalaruan lamang nila ang ating mga kababayan. Baliwala na po talaga ang value nitong ICI. Dahil una, hindi po transparent, no? Closed door ang mga conferences at hindi po nailalantad sa publiko ano po ang mga daloy ng investigasyon, ano na po ang mga nadiskubre na mga extent and lalim ng pagsasagawa nitong malawakang pandarambong at korupsyon. There are no monitoring on the live proceedings ng ICI, which yan nga po ang pinuna mismo ng Iglesia ni Cristo nang sinabi po nila na nararapat lamang na ang mga sensitibong mga investigasyon kagaya ng ginagawa ng ICI at pati na sa Senate Blue Ribbon Committee ay dapat ito po, according to the statement released earlier by Iglesia ni Cristo leadership, ito dapat daw ay transparent, hayag, lantad sa mamamayan. At ganun din po, pwede pong mamonitor at pwedeng magkaroon po ng pag-unawa ang taong bayan kung ano talaga ang lalim at lawak nitong naganap na monumental corruption and plunder under the Marcos Romualdez government. Pero hindi po pinayagan yan ng ICI na maging lantad ang kanilang mga ginagawa. Ang Senate Blue Ribbon Committee naman po ay pinatigil ni Itbulaga Tito Soto ng halos isang buwan ang sesyon, pati na po ang pagkakaroon ng schedule of hearings para sa Senate Blue Ribbon Committee sapagkat alam nila na kailangang putulin ang momentum o ang pagbuwelo ng mga testimonya at revelations po ng mga iba't ibang mga resource persons. So, makita po natin that the second aspect kung bakit po nagkaroon ng ganitong problema na hindi mailantad at hindi po matalakay ng tuloy-tuloy ang mga kaganapan hinggil sa totoong pangyayari at mga revelations ng witnesses sa pandarambong at mga isyu ng pangungurakot at ano pa po mga specific projects na involved at mga personalidad, hindi po umuusad na maging transparent yan sapagkat in the very first place po, hindi yan layunin ni Marcos na buksan sa mamamayan. Ayan. So ang pag-asa sana natin na magkaroon ng balance of presentation at nasusundan ng ating mga mamamayan is ang Senate Blue Ribbon Committee. Subalit sa pagkakaroon po ng change of leadership at napalitan po si Senate President dati Chis Escudero at ang namumuno po ng Senate Blue Ribbon Committee
pinalitan din si Senator Marcoleta ni Ping Lacson, nakita natin na ang naging direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee ay parang pre-arranged. Ang gusto nilang abutin na mga investigasyon, ang mga witnesses na very damaging sa kay Martin Romualdez at kay Marcos, iniiwasan nilang ipatawag ito, i-confront ito on recorded minutes. Yan. Lalo na nang makita nila na ang mga kontraktor din pala ng pamilya Marcos, lalo na ni Sandro Marcos, doon sa Ilocos Norte, sa bilyon-bilyon na mga programa at pondo na kanilang ipinapatupad mula sa Kabanang Bayan, ang 5 sa kanyang flood control project na ginawa sa Ilocos Norte, naanod lang sa baha at hindi na po mapakinabangan. And the government paid 1.7 billion pesos para dyan, no? Kay Sandro Marcos, na patay-tahimik lang siya. Involved pala sila na ang kontratista nila ay ang mag-asawang Diskaya. Ayun, mga kababayan. Pangatlo pong punto, bakit hindi nararapat na si Martin Romualdez ay maging state protected witness. Ang rason po dyan, sapagkat siya po ang punong sindikato. Hindi pwede na ang mga alipores niya, yun lang po ang lilitisin. Yun lang po ang ipapailalim sa prosecution, sa criminal prosecution. Samantalang siya po ang bumuo. Kina Saldico, siya din po ang bumuo dito sa grupo nila Suarez, nila Dong Gonzales, nila Jojo Ang, nila Eric Yap, nila Garjola, nila Momo, nila Stella Kimbo, at nila Dalipi. Sila po ay bahagi ng parang sindikato na operations ni Martin Romualdez when he was still the Speaker of the House. So sa ganyang sirkumstansya po, mahirap na pagkatiwalaan siya na ang kanyang sasabihin ay ang katotohanan because alam natin hindi niya i-contradict ang sarili niya. Martin Romualdez will not implicate or contradict himself. At di bali na mag-magic siya ng kung ano-ano, magbayad siya para sa mga datos na yan, pero hindi papayagan ni Romualdez na mabulgar ang kaniyang diskarte. At pati na po ang kanilang mga itinatago hinggil sa diskarte nila kasama si Marcos. So hindi po pwede na si Martin Romualdez ay papayagang maging state-sponsored witness sapagkat siya nga po ang facilitator. He is the facilitator, he is the orchestrator, using the powers and authority of Marcos Jr., siya po pinabayaan lang ni Marcos na lumarga ng turutudo. At pagdating doon kay Marcos, pinipirmahan niyang budget. May konti lang siyang inihilot, pero ang buong budget po ay ipinapasa pa rin ni Marcos. And that is a criminal accountability on his part. Sapagkat hindi siya nag-exercise ng due diligence, hindi niya po ginamit ang prudence and propriety. Mga fundamental and basics po yan na mga values at mga attitude and framework kung ikaw po ay nasa responsableng pamunuan, no? Kagaya ni Marcos, at all times dapat ang kanyang mga tauhan at siya mismo ay mayroong tinatawag po na prudence, propriety, and due diligence. Yan din po ang dahilan kung bakit nakakalusot at pinapalusot nila ang diskarteng pangsindikato sa budget ng grupo nila Romualdez because for one obvious reason. Nakikinabang po dito sila Marcos Jr., ang kanyang asawa, ang kanyang anak. Dahil ang mga SOP o yung mga kutong at lagay na nanggagaling dito sa billions and billions of fund na pinapalusot at tinahabol na mailabas na, lahat po yan ay mayroong cash advance. At ang cash advance po dyan, sabi ng Diskaya couple at marami pang ibang kontratista under kay Marcos, minimum po yung 25% of the total project cost. Wow! So kung ang total project cost na inilapit nila sa Diskaya at pinakontrata nila ay umaabot ng 31 billion pesos, mga kababayan, hindi po pala bababa sa 7.5 billion pesos ang napartida nila Marcos at ng kanyang pamilya mula po dito sa pangungontrata ng mga Diskaya sa Ilocos Norte. At yan po ay revelations mismo na nanggaling kay Manong Chavit Singson. At dahil dyan, hindi po pwedeng magmaang-maangan
si Martin Romualdez because he even created a small committee which is actually the core operators ng kanyang mafia gang syndicate niya. Sa paggamit nitong mga budget na palusot na pundo, yan, makikita natin mga kababayan na ang mga discarding ito ay alam na alam ni Martin Romualdez sapagkat nagkaroon po ng premeditated, pinagplanuhan ng maayos at hindi nila ginawa na parang padaskol-daskol, pinagplanuhan po nila Marcos at Romualdez kung papaano makakalusot ang AIX, AKAP, tupad na ginagamit po as political bribery fund. Ganon din pagdating dito sa mga infrastructure projects, kailangan ariglado na yung mga ginamit nila para sa kanilang SOP at nagbibigay na, yun ang priority po na mabigyan nitong mga dokumentong ito. Hinggil po ito sa pagkakaroon ng investigasyon sa anomalya ng flood control. Ngayon, sinasabi po ni Martin Romualdez na inosente siya. Sinasabi niya na wala siyang direktang kaalaman kung paano nag-operate si Saldico. Pero tinumbok naman ni Congressman Toby Chanco na ang nagbuo ng small committee na illegal na gumagawa ng pangangatay at mga maniobra sa budget, walang iba na nagbigay authority na mabuo ito, ang small committee, kundi si Martin Romualdez. So he cannot escape accountability as a principal conspirator. At pangalawa, hindi rin po pwede, or pang-apat, hindi rin po pwede si Martin Romualdez dyan na bumalik siya dyan para sa pagkontrol muli ng organisasyon na ito without him telling na hindi niya alam, pero isa-isa niyang pinapatakas itong mga membro ng kanyang organisasyon. Yan po ang tinumbok mismo ni Mayor Magalong ng Baguio City at nag-resign po sa loob ng ICI sapagkat nakikita niya na bulahan at bulatik lang ang ginagawa ng ICI at hindi naman talaga totoo na kanilang kakalkalin at dudugtungan at ilalantad ang tunay na mga arkitekto at pasimuno nitong malawakang flood control projects. Malinaw po yan, hindi yun ang layunin nila. Ang layunin lang ni Marcos ay pakalmahin ang taong bayan. Pakalmahin ang sitwasyon para hindi sila mapuruhan habang nagmamaniobra sila. Kasi may iba pang sasambulat na mga reklamo ng anomalya at korupsyon at pandarambong. Hinggil naman ito sa mga farm-to-pocket roads. Pag sinabi pong farm-to-pocket roads, may budget pero walang kalsada sapagkat napunta na sa bulsa. Kaya farm-to-pocket road. Ito naman po ay DPWH na dinadownload nila sa Department of Agriculture. At mantakin po ninyo ang farm-to-pocket road, ang presyo po ng pangongontrata ni Saldico sa isang aspeto lamang na ito is 300 million per kilometer. Sinong maniniwala dyan? Ano to? Road to the moon? Brum-brum. So 1 kilometer, 300 million ang budget ni Saldico. Kaya, hindi lang po yan napupunta sa kanya. Mayroon dyan partida si Martin Romualdez, mayroon kay Saldico, may taga DPWH, at syempre, nandyan din si Bongbong Marcos Jr. They all benefited from this. Ngayon, kung bakit napilitan si Marcos na ito po ay kanya kunwaring ibubulgar sapagkat aabutan na po sila ng katotohanan. So, bago pa sumambulat ang katotohanan na all along, involved siya at kasama niya si Martin Romualdez sa pagpaplano kung paano durubuhin at lambungin ang kaban ng bayan. Aba, malinaw talaga that the real purpose kung bakit si Saldico pinatakas, kung bakit binubuo ni Marcos ang ICI is for cover up, is for whitewash. Kasi sasabihin niya nag-imbestiga naman kami, pero wala namang sapat na batayan para kasuhan ang aking pinsan na si Romualdez at ako at ang aking anak, kahit pa na kontraktor namin doon, ang mga diskaya, ngayon niya lang na-realize na ang mga diskaya couple, kontraktor din pala ni Marcos at nila Sandro Marcos doon sa Ilocos sa Norte. At ang halaga pong nakuha ng mag-asawang diskaya
in the last 3 years ni Marcos, mga mahigit po 31 billion pesos na kontrata. So, ang kalakaran, babalikan lang natin ito, according to Diskaya at according sa iba pa mga contractor and even taga DPWH, is 25% minimum hanggang sa 30%. Ibig sabihin po, magkakaroon ka kaagad ng SOP. Bagamat hindi ka pa nakapagsimula sa iyong proyekto at hindi ka pa nakapag-ikot sa iyong mga mobilization requirements, yan na po, sisingilin ka na nila ng 25%. Kaya magka-cash advance ka talaga. Lalo na kung ang pinag-uusapan bilyon, ang 31 billion projects na ito, worth ng mga 31 billion pesos na project, nila Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte, at ang kontraktor ay mga Diskaya Company, malinaw po na yan ay binahig at inariglo na ahead, bago pa ma-award o mapunta sa mga Diskaya ang ganyang kontrata. Okay? Klaro po yan. Kaya I join in the call of the people, lalo na po yung mga nag-observe na mga abogado na hindi po nararapat na bigyang pagkakataon at itrato si Martin Romualdez as resource person as if he is a third party to the big-time criminal syndicate operations ng kanyang mga tauhan na pinangungunahan ni Saldico. Ngayon, yan na po ang peg, yan na pong gimmick ni Martin Romualdez na siya, kagaya sa pinsan niyang si Marcos Jr., na nuknukan sa pagkasinungaling, ay walang alam sa mga nangyaring ito at kaya nga sila bumabalik daw para ituwid ito. Pinagtawanan lang sila ng taong bayan. Martin Romualdez, whatever he says, ano man ang kanyang italak-talak sa media, ang problema po niya, credibility. Wala po siyang kredibilidad at hindi na po naniniwala ang mga taong bayan na siya ay hindi sangkot sa malawakang korupsyon at pandarambong na ito. Kahit pa ituro nila ito kung kani-kanino, babalik at babalik pa rin po ang trail of operations. Kasi kilala sila ng iilang mga naging bahagi sa operations na ito na aktibo pa rin ngayon dyan at nagko-cooperate sa ating ICI. So kung lumantad at lumabas po ang mga kwento hinggil sa mga maniobrang ginawa nila Saldico at mga tauhan nila, paano nila kinatay-katay ang mga partidahan. In fact, I was able to talk to dalawa na supposedly witnesses pa sa Senate Blue Ribbon Committee na mga members din po retired ng Philippine Marines. At sila po ay nagsasabi na totoo ang binanggit at mga ipinaliwanag ni Sergeant Gutesa, subalit kulang pa. Wow! Ibig sabihin po, hindi na updated pa si congressman o hindi na updated pa si Sergeant Gutesa. Pero ang mga kasamahan niya, mga Marines, na nandun pa rin po, nakadetail kay Saldico, ang nagsasabi mismo, narinig ko po sa pag-uusap, na tama lang ang ginawa ni Sergeant Gutesa sapagkat damay-damay na ang lahat kung hindi mapuputol po itong kriminal na operation sa paninindikato sa budget. Ayan. So, abangan po natin kung papayagan o magkakaroon ng first base, no, dito sa panukala o tinitingnan as an option to use Martin Romualdez both as a resource person and at the same time as individual protected by privileged communication. Wow! Okay ka lang? Tambaluslos. Ikaw nga at ang pinsan mong si Marcos Jr. ang pinakauna dapat na ipailalim po sa investigasyon, paglilitis, at pagbabawi ng mga nakaw na kayamanan because that is already beyond arguments pa. Alam na po ng taong bayan na kayo talaga ang nagmaniobra ng lahat ng ito. Subalit naghuhugas-hugas kamay kayo, bagamat malayo-layo pa ang Holy Week, nagpo-Poncio Pilato na po kayo. But the people are watching. Hindi po titigil ang taong bayan na maibulgar ang ginagawa ninyong hausyaw, hokus-pokus, at palulusotin ninyo na naimbestigahan na pero wala namang mabigat na ebidensya laban kay Tambaluslos Martin Romualdez at laban kay Marcos Jr. sapagkat sila daw ang nagbulgar at pumigil na hindi na magtuloy-tuloy ang itong mga paglaganap ng pandarambong.
Pero nobody is buying their story. Alam ng taong bayan na ito ay orchestrated, ito po ay drama-dramahan, sapagkat doon nga sa Senate Blue Ribbon Committee, pinatigil nila ng isang buwan para mawala po ang momentum ng mga kabataan na sumasama dito sa pagkukundina, sa pagkilos laban sa korupsyon at pandarambong. Ayan. Sa gustong tumulong, sumuporta po sa ating Bangon Sambayanan People's Movement, you can contact the number 0916-308-7710. Ulitin ko po, 0916-308-7710. Kay Langging po yan, o Rohilda Celis, yan na rin po ang kanyang GCash line so that we can sustain our advocacy for genuine good governance at para din po sa advocacy na hulihin, papanagutin, ikulong at bawiin po ang dinakaw na kayamanan dito sa mga magnanakaw at mandarambong na kinonsinti, kinasabwat at ginamit nila Marcos at Romualdez para sa kanilang sariling kapakanan. Ayan! So, let's continue our discussion mamaya kung makakabalik ako after the schedule. Kaya nauna ko nang inirelease mo na ito, ang video analysis po natin. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay po kayo. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. See you tonight kung may ka-schedule si Ka Eric, mga 9:30, 9:45, and then kahit makapag-live tayo about half an hour. At i-promote niyo po, tuloy-tuloy na tayo, hindi na mapipigilan, baka bukas o makalawa ay 80,000 subscribers na po tayo. At pati po sa viewership, tumaas na rin po at tuloy-tuloy ang pag-angat ng ating viewers. At kaya nga, pinagsusumikapan ni Ka Eric na makapagbigay ng video analysis sa mga maiinit na issue na nagaganap upang updated po ang ating mga kababayan. Ayan. We hope that Martin Romualdez will be the first to be charged for the crime of plunder and other multiple crimes related to massive corruption and plunder kasama po kay Saldico. Hoping and praying for that. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now.